Sa isang maliit na baryo sa Visayas, nakatira si Mang Pilo, isang simpleng mananggiti na araw-araw ay umaakyat sa mga punong niyog upang kumuha ng tuba. Kilala siya bilang masipag, ngunit sa kabila ng kanyang tiyaga, halos sapat lamang ang kanyang kinikita para sa pang-araw-araw na pagkain ng kanyang pamilya. Sa bawat umaga, bago pa man sumikat ng lubusan ng araw, dala niya ang kanyang mga kawayan na sisidlan at matalim na sundang. Alam ng lahat na delikado ang pagiging mananggiti. Maraming beses nang may nahulog mula sa punong niyog at ang ilan ay di na nakabangon pa. Ngunit para kay Mang Pilo, ito ang tanging kabuhayang nakasanayan. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng kakahuyan upang maghanap pa ng mapagkukunan ng tuba, napansin niya ang isang punong niyog na hindi pa niya nakikita noon. Iba ang anyo nito, mas mataas, mas tuwid, at ang mga dahon ay tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ang mga bunga nito ay mas malalaki at tila nagliliwanag ang balat. Sa una, nagatubili si Mang Pilo. May mga alamat sa baryo tungkol sa mga punong-puno ng hiwaga. Ang ilan ay nagdadala ng swerte, ang ilan na may kamalasan. Ngunit dahil sa kanyang kagustuhang makahanap ng mas maraming tuba, naglakas loob siyang akyatin ang mahiwagang puno. Nang kanyang tapikin at sugatan ng bunga para magpalabas ng katas, kakaibang amoy at kulay ang lumabas. Hindi ito karaniwang puti o mapusyaw na likido, kundi malaginto ang ningning. Nang matikman niya ang kaunting patak, nanlaki ang kanyang mata, matamis, malamig, at tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Para bang natanggal ang lahat ng kanyang pagod. Nag-uwi siya ng kaunting laman sa kawayan at ipinainom sa kanyang asawa at anak. Nang tikman nila, pareho ring naramdaman ng mga ito ang kakaibang ginhawa at saya. Kinabukasan, nang subukan niyang ibenta sa palengke ang dala niyang tuba mula sa mahiwagang puno, agad itong pinilahan ng mga tao. Wala pang ilang oras, ubos na ang kanyang paninda at halos doble ang kanyang kinita kumpara sa dati. Ang ilan pa sa mga nakainom ay nagpatunay na gumaan ang kanilang katawan, bumilis ang paghilom ng sugat at maging ang mga matatanda ay nakaramdam ng lakas. Mula noon, lingid sa kaalaman ng iba, naging palihim na yaman ni Mang Pilo ang mahiwagang puno ng niyog. Ngunit habang siya'y unti-unting yumayaman at gumiginhawa ang kanilang buhay, nagsimulang mapansin ng mga tao ang kanyang pagbabago. At sa likod ng lahat ng ito, may mga matang lihim na nagmamasid, mga taong naiinggit at nagtataka kung saan nanggagaling ang kanyang kakaibang pag-asenso. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumigla ang kabuhayan ni Mang Pilo. Hindi na siya nakikitang pagod na pagod sa umaga at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng bagong damit, masasarap na pagkain at kahit kaunting ipon para sa kinabukasan. Ang dating payat at laging gutom na mga anak ay ngayon malulusog at masayahin. Ngunit hindi lahat sa baryo ay natuwa sa kanyang biglang pag-asenso. May ilan na nagtaka kung paano sa loob lamang ng ilang linggo ay tila naging masagana ang buhay ni Mang Pilo. Hindi kaya may nakatagpo yan ng kayamanan? Bulong ng isang matandang babae habang bumibili ng tuba. O baka naman nakipagkasundo sa mga engkanto, dagdag pa ng isa. Maging ang mga kabarangay na dati kakilala at kaibigan ni Mang Pilo ay nagsimulang manghusga. Ang ilan ay nagkaroon ng inggit at ang iba na may nagsimulang magmasid sa kanyang mga kilos. Isang hapon, ipinatawag siya ng kapitan ng baryo. "Pilo," sabi ni Kapitan Tasio, "napapansin naming lahat na malaki ang ipinagbag ng iyong buhay. Hindi ko naman minamasama, pero gusto ko lang malaman. Saan mo ba talaga kinukuha ang tuba na yan?" Napakamot si Mang Pilo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Baka agawin ng iba ang mahiwagang puno kapag nalaman. Kapitan, maswerte lang siguro ako.
May nadiskubre akong puno sa gilid ng kakahuyan. Masarap at mabili ang tuba ron. Sagot niya nang may pag-iwas. Bagamat bahagyang nakontento si Kapitan Tasyo, nanatili pa rin ang pagdududa sa kanyang isipan. Samantala, isang binatang inggitero sa baryo na nagngangalang Ramon ang palihim na sumunod kay Mang Pilo. Matagal na niyang naiinggit ang kasipagan at pagkakaroon ng respeto ng mga tao kay Pilo, at ngayong ito'y tila nagiging mayaman, lalong nadagdagan ang kanyang pagkainggit. Isang madaling araw, nagtago si Ramon sa may kakahuyan at pinanood si Mang Pilo habang ito'y paakyat sa mahiwagang puno ng niyog. Namangha siya nang makita ang malagintong katas na tumulo mula sa bunga. Aba, hindi pala ordinaryong tuba yan. Bulong ni Ramon sa sarili. Hindi alam ni Mang Pilo na may nakasaksi na sa kanyang sekreto. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng panganib ang mahiwagang puno ng niyog. Si Ramon ay nagplano. Gusto niyang mapasakamay ang puno o kung hindi man, ipaalam sa lahat ang sikreto upang wala nang makinabang dito si Mang Pilo. Ngunit hindi niya alam na ang mahiwagang puno ay may bantay at hindi basta-basta pinapabayaan ang mga taong gahaman. Madaling araw pa lamang nang bumalik si Ramon sa gilid ng kakahuyan. Hindi siya mapakali mula nang matuklasan niya ang lihim ni Mang Pilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman na para bang nararamdaman niyang siya lamang ang may karapatang makinabang sa mahiwagang puno ng niyog. Habang wala pa si Mang Pilo, sinubukan ni Ramon na akyatin ang mahiwagang puno. Mahigpit ang kanyang pagkakapit sa katawan nito. At sa bawat hakbang niya pataas, ay lalo siyang ginaganahan sa pag-iisip na siya na ang magiging pinakamayaman sa baryo. Ngunit bago pa siya makadating sa itaas, biglang dumilim ang paligid. Ang kalangitan ay tila nabalot ng makakapal na ulap at narinig niya ang kakaibang ugong na parang nagmumula sa mismong puno. Mula sa mga dahon ay bumaba ang isang nilalang na maliit ngunit nakakatakot. Isang engkanto na mukhang matanda, ngunit ang mga mata ay kumikislap na berde at ang boses ay malalim at malamig. "Bakit ka nandito?" tanong ng nilalang. "Hindi ka ang pinili ng punong ito." Halos mamilipit sa takot si Ramon, ngunit tinapang-tapangan niya ang sarili. "Wala akong pakialam kung sino ang pinili. Ako ang dapat makinabang dito, hindi lamang si Mang Pilo," sigaw niya. Ngumiti ang engkanto, ngunit iyon ay ngiting malamig at mapanganib. "Kung gayon," sabi nito, "tandaang ang gahaman ay hindi pinagpapala." Pagkasabi nito, biglang nagdilim ang paningin ni Ramon. Nahulog siya mula sa puno at bumulagta sa lupa. Nang siya'y makabangon, nadiskubre niyang ang kanyang mga kamay ay nangingitim at ang kanyang boses ay paos na parang laging inuubo. Nagpumiglas siya at nagtangkang umalis, ngunit naramdaman niya ang bigat ng katawan na tila babawat galaw ay may kasamang hapdi. Ito ang sumpa sa mga magnanakaw ng hindi sa kanila. Bulong ng engkanto bago tuluyang naglaho sa hangin. Ilang sandali pa'y dumating si Mang Pilo, dala ang kanyang mga kawayan. Laking gulat niya nang makita si Ramon na nakahandusay sa lupa, nanginginig at namumutla. "Ramon, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mang Pilo. Hindi makasagot ng maayos si Ramon. Ang tanging nasabi niya ay, "Pilo, may bantay ang puno." At doon, napagtanto ni Mang Pilo na ang mahiwagang puno ng niyog ay hindi lamang basta biyaya, kundi isang banal na lihim na dapat niyang pangalagaan. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Ramon. Isang gabi, nadatnan siyang naglalakad sa kalsada, namimilipit sa sakit at halos hindi na makilala dahil sa kanyang namumutlang balat at nangingitim na mga kamay. Ang dating palalong binata ay ngayoy tinitingnan na parang isang nilalang na isinumpa. "Diyos ko, anong nangyari kay Ramon?" bulong ng mga tao sa palengke. "Baka naman nadapuan ng sakit galing sa gubat," sagot ng isa.
Hindi kaya sumpayan ng mga engkanto? Dagdag pa ng matandang manghihilot na si Aling Sabel. Habang lumalaganap ang mga usap-usapan, lalong dumami ang nagdududa kay Mang Pilo. Bakit siya lamang ang biglang umasenso? Bakit si Ramon, na minsang nakitang papalapit sa gubat, ay bigla na lamang nagkaganon? Muling ipinatawag si Mang Pilo ng kapitan ng baryo. "Pilo," ani Kapitan Tasio, "hindi ko na mapigilan ng mga tao. Marami ang nagsasabi na may kinalaman ka sa nangyari kay Ramon. Totoo ba? Ano ba talaga ang meron sa puno ng niyog na pinupuntahan mo?" Napabuntong hininga si Mang Pilo. Sa loob ng kanyang dibdib ay bumigat ang kanyang konsensya. Alam niyang hindi niya kayang ipagtapat ang lahat, sapagkat baka agawin ng mga gahama ng puno at baka pati pamilya niya ay madamay. "Kapitan," sagot niya, "wala akong ginawang masama. Kung ano man ang nangyari kay Ramon, hindi ko kasalanan. Siguro'y may nilapastangan siyang hindi dapat." Bagamat malinaw ang boses ni Mang Pilo, hindi lubos na nakumbinsi ang kapitan at mga taga-baryo. Kinagabihan, lihim na dumalaw si Mang Pilo sa bahay ni Ramon. Nakita niyang nakahiga ito sa banig, nilalagnat at halos hindi na makakilos. Ang kanyang ina ay umiiyak sa gilid. "Pilo!" Mahina ngunit desperadong bulong ni Ramon. "Patawarin mo ako. Gusto ko lang umunlad, pero hindi ko alam na may bantay. Hindi ko alam na may sumpa." Nadurog ang puso ni Mang Pilo. Kahit na naiinggit si Ramon sa kanya, hindi niya matitiis na makita itong naghihirap. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kung hindi lumapit sa mismong engkantong bantay. Habang pauwi si Mang Pilo, tumibay ang kanyang pasya. Kailangan niyang harapin muli ang engkanto upang humingi ng awa para kay Ramon. Ngunit alam din niyang may kapalit ang bawat hiling. At ang kapalit na iyon ay maaaring higit pa sa inaasahan niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumiretso siya sa mahiwagang puno. Doon, muling dumampi ang malamig na simoy ng hangin at bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang nakikinig ang bantay. "Kung naririto ka," wika ni Mang Pilo, "nakikiusap ako. Patawarin mo si Ramon. Tao lang siya. Nagkamali. Huwag mong hayaang mamatay ang isang kabataan dahil lamang sa kanyang kasakiman." At mula sa dilim ng mga dahon, may boses na sumagot, mababa, ngunit mariin. "Kung ganoon, Pilo, handa ka bang magbayad ng kapalit?" Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, humarap si Mang Pilo sa mahiwagang puno ng niyog. Ang kanyang mga palad ay nanginginig habang hawak ang kawayan na sisidlan ng tuba. Muli niyang narinig ang tinig ng engkanto, mababa, malamig, at dumadagundong na tila nagmumula sa mismong puso ng punong kahoy. "Pilo," ani ng engkanto, "ang batang si Ramon ay pinarusahan dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit kung talagang nais mong siya'y mapatawad, maaari kong alisin ang sumpa kapalit ng isang mahalagang bagay mula sa iyo." Napalunok si Mang Pilo. "Anong bagay ang hinihingi mo? Buhay ko ba?" Natawa ng marahan ang engkanto. "Hindi ko kailangan ang iyong buhay, Pilo. Ngunit ang puno na ito ay hindi lamang pinagmumulan ng yaman. Ito ay banal na biyaya na hindi dapat abusuhin. Kung nais mong mailigtas si Ramon, kailangan mong ibigay ang kalahati ng ani ng tuba mula rito sa mga mahihirap at nagugutom sa iyong baryo." Nanlumo si Mang Pilo. Ang kalahati ng ani ay malaking bagay. Sa ngayon, ang kanilang pag-asenso ay nakasalalay sa mahiwagang puno. Ngunit sa kabilang banda, paano niya hahayaang mamatay si Ramon at magpatuloy ang sumpa? At higit sa lahat, tama bang siya lamang ang makinabang sa biyayang ibinigay ng puno? Huminga siya ng malalim. "Kung iyon ang kapalit, tinatanggap ko. Ibabahagi ko ang ani ng puno sa mga nangangailangan. Basta't alisin mo ang sumpa kay Ramon."
Kinabukasan, nagising si Ramon na tila nawala ang lahat ng bigat sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay unti-unting bumalik sa dating kulay at ang kanyang boses ay bumuti. Bagamat mahina pa, siya'y muling nakabangon. "Pilo," anya, habang umiiyak, "hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko." Ngumiti si Mang Pilo. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. May mga bagay na mas makapangyarihan sa atin na nagbigay ng ikalawang pagkakataon. Huwag mo nang ulitin ang iyong pagkakamali." Simula noon, tuwing makakakuha si Mang Pilo ng tuba mula sa mahiwagang puno, kalahati nito'y ibinibigay niya sa mga kapitbahay na salat sa pagkain at kabuhayan. Ang mga taong dati nagdududa sa kanya ay nagsimulang humanga at magpasalamat. Si Pilo, hindi lamang para sa kanyang pamilya ang iniisip, kundi pati para sa buong baryo. Wika ng mga matatanda. Ngunit sa likod ng kasaganaan at pagtutulungan, may mga matang lihim pa ring nagmamasid, mga taong hindi kontento at nag-aabang ng pagkakataong agawin ng mahiwagang puno. At sa di kalayuan, may isang matandang estrangherong dumating sa baryo, nakasuot ng kupas na barong, may dalang lumang baston, at ang tingin ay tila nakatutok mismo kay Mang Pilo. Mula sa silangan ng baryo, isang umaga ay dumating ang isang matanda. Payat ito, may mahabang puting buhok na tila di pa nasusuklay ng ilang taon, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may alam na hindi karaniwang tao. May dalang baston na gawa sa matigas na kahoy at isang lumang sako na tila puno ng mga dahon at ugat. Nagulat ang mga taga-baryo nang makita siya. Sino kaya ang matandang yan? Bulong ng isa. Baka manghihilot o baka albularyo mula sa kabilang bayan. Sagot ng isa pa. Diretso siyang naglakad patungo sa bahay ni Mang Pilo. Huminto ito sa tapat, kumatok gamit ang dulo ng kanyang baston at tinawag ang pangalan ng mananangkiti. "Pilo," sigaw ng matanda, malakas at mariin. "Ikaw ba ang nagmamay-ari ng punong niyog na nagbibigay ng gintong tuba?" Nagulat si Mang Pilo. Paano nalaman ng estranghero ang tungkol sa puno? Wala siyang naisagot kaagad, ngunit marahan niyang pinapasok ang matanda sa kanyang bahay. "Ako si Don Mauro," wika ng matanda. "Matagal ko nang hinahanap ang punong iyan. Ang puno ng ginto, isa sa 3 sagradong niyog na itinanim ng mga diwata noong unang panahon. Hindi basta-basta ang kapangyarihan nito, kaya't dapat itong gamitin ng may pananagutan." Napakunot ang noo ni Mang Pilo. Kung ganoon, bakit ako ang nakatagpo nito at bakit ako ang pinili ng puno? Tumango si Don Mauro. "Sapagkat malinis ang iyong puso noong una. Ngunit tandaan mo, Pilo, ang mga biyayang ganito ay laging sinusubok ng panahon. May mga taong hindi titigil hanggang hindi nila ito napapasa kamay. At higit sa lahat, may kapalit ang bawat patak ng tuba mula sa punong iyan." Kinabahan si Mang Pilo. "Anong ibig mong sabihin na may kapalit?" tanong niya. "Bawat biyayang galing sa puno ay unti-unting kumukuha ng lakas mula sa nag-aani nito. Habang tumatagal, baka mapansin mong mabilis kang tumatanda o unti-unting nanghihina." Napahawak si Mang Pilo sa kanyang dibdib. Totoo, nitong mga huling araw ay madalas siyang makaramdam ng pagod, kahit hindi naman ganoon kabigat ang kanyang ginagawa. Hindi niya ito ininda dahil akala niya ay dala lamang ng puyat at trabaho. Bago umalis, iniwan ni Don Mauro ang isang babala. Darating ang panahon na may darating na mga dayo, mga sakim at makapangyarihan na maghahangad sa punong iyan. Kapag hindi ka handa, hindi lamang ang puno ang mawawala, kundi pati ang kapayapaan ng buong baryo. At sa kanyang pagtalikod, nag-iwan siya ng maliit na kahon kay Mang Pilo. "Kapag dumating ang panganib, buksan mo ito. Ngunit tandaan mo,
Isang beses mo lamang magagamit ang laman nito. Kinagabihan, habang payapang natutulog ang baryo, may mga aninong gumagalaw sa kakahuyan. Mga lalaking hindi taga roon, armado ng gulok at sibat, at nakangising para bang alam nila ang kanilang pakay. At sa gitna ng dilim, isa sa kanila ang bumulong. Bukas ng gabi, atin na ang punong niyog na yan. Kinabukasan, habang abala ang mga taga-baryo sa kani-kanilang gawain, may dumating na 4 na estrangherong lalaki. Matatangkad, malalakas ang pangangatawan, at halata sa anyo ang pagiging mandirigma. Ang kanilang mga damit ay kupas, ngunit ang mga armas na dala, gulok, sibat at palaso ay bago at matalim. Lumapit sila sa tindahan sa gitna ng baryo. Ang isa na may pilat sa pisngi ay nagtanong, "Narinig namin na may isang punong niyog dito na nagbibigay ng gintong tuba. Saan ba namin ito matatagpuan?" Nagkatinginan ng mga tao, ngunit walang sumagot. Alam nilang ang mga dayong ito'y hindi dapat pagkatiwalaan, ngunit ang kanilang mga titig ay nakakatakot at may panggigipit sa boses. "Kung ayaw niyong magsabi," banta ng isa, "kami na mismo ang maghahanap. At kapag nahuli namin kayong nagtatago ng impormasyon, hindi maganda ang mangyayari." Agad na kumalat ang kaba. Ang mga nanay ay pinauwi ang kanilang mga anak mula sa palaruan. Ang mga lalaki na may nagsimulang magtago ng gamit at magsara ng kanilang mga tindahan. Ang pangalan ni Mang Pilo ay muling nabanggit at alam na lahat na siya ang tinutukoy ng mga dayo. Nang makarating kay Kapitan Tasio ang balita, dali-dali siyang nagpunta sa bahay ni Mang Pilo. "Pilo," wika niya, "may mga bagong dumating na naghahanap ng puno. Hindi ko alam kung paano natin sila mapapalayas. Kung tama ang hinala ko, hindi sila aalis hanggat hindi nila nakakamtan ang nais nila." Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw si Don Mauro sa pintuan. Hindi siya nagulat. Para bang alam niyang mangyayari ito. "Pilo," anya, "ito na ang sinasabi ko. Ang pagsubok na hindi mo maiiwasan. Ang mga lalaking iyon ay bahagi ng isang pangkat na matagal nang naghahanap ng mga sagradong puno. Hindi lamang kayamanan ang nais nila, kundi kapangyarihan." Tumindig ang balahibo ni Mang Pilo. "Ano ang dapat kong gawin?" "Pangalagaan mo ang puno," sagot ni Don Mauro. "Ngunit hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan mong magkaroon ng tapang at pagkakaisa kasama ng iyong mga kabaryo. At huwag mong kalimutan ang kahon na iniwan ko sa iyo. Iyan ang susi kapag dumating ang pinakamalaking panganib." Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong baryo. Ngunit mula sa kakahuyan, narinig ang yabag ng mga paa at kaluskos ng mga dahon. Ang mga estranghero ay papalapit na sa mahiwagang puno. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kasakiman at ang kanilang mga palad ay mahigpit na nakahawak sa mga armas. Sa kabilang dako, nakatayo si Mang Pilo sa paanan ng puno. May dalang gulok at pusong nanginginig. Alam niyang hindi lamang ang kanyang kabuhayan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kapalaran ng buong baryo. At sa unang hampas ng sibat na tumama sa katawan ng puno, nagsimula ang isang labang magpapasya kung sino ang karapat-dapat magmay-ari ng mahiwagang biyaya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang kaguluhan. Ang 4 na dayong armadong lalaki ay sumugod sa mahiwagang puno ng niyog, habang si Mang Pilo ay nakatayo sa paanan nito, hawak ang kanyang gulok na nanginginig sa kanyang kamay. Hindi man sanay sa labanan, alam niyang hindi siya uurong. Ang unang sumugod ay ang lalaking may pilat sa pisngi. Hawak ang sibat, tinangkang itarak ito kay Mang Pilo. Ngunit mabilis na nakaiwas si Pilo at buong lakas na hinataw ang sibat gamit ang gulok, dahilan upang mabasag ito sa gitna. "Hindi ninyo makukuha ang punong ito," sigaw niya. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag,
Dumating ang dalawa pang dayo na sabay na umatake. Isa ang may palaso at ang isa na may malaking gulok na mas matalim pa kaysa sa kanya. Sa isang iglap, 3 na ang kanyang kalaban. Nakita ng mga taga-baryo mula sa malayo ang pakikipaglaban ni Mang Pilo. Sa una, takot silang makialam. Ngunit nang makita nilang nag-iisa lamang ang kanilang kababaryo laban sa mga dayo, naglakas loob ang ilan. Dumating sina Kapitan Tasio at ilang kalalakihan na may dalang sibak na kahoy, itak at mga batong hinugot mula sa bakuran. "Hindi ka nag-iisa, Pilo," sigaw ng kapitan. Naging matindi ang labanan. Ang mga dayo ay sanay sa pakikidigma, ngunit ang mga taga-baryo ay mayroong tapang na nagmumula sa pagtatanggol ng kanilang tahanan. Ang mga babae na may nagtulong-tulong sa paghahagis ng bato at mainit na tubig mula sa kanilang mga banga upang paatrasin ang mga salarin. Habang patuloy ang labanan, biglang nagliwanag ang mga bunga ng mahiwagang puno. Ang bawat patak ng tuba na bumababa mula sa sugatang bunga ay nagmistulang gintong luha na pumapatak sa lupa. Sa bawat patak, nagkakaroon ng kakaibang lakas ang mga nakainom nito. Isang binata ang nakainom ng kaunting tuba mula sa sisidlan ni Mang Pilo at bigla siyang nagkaroon ng lakas na kayang bumuwal ng isang armadong lalaki gamit lamang ang isang suntok. Ang mga sugatang taga-baryo ay mabilis ding gumaling matapos maipahid ang mahiwagang tuba sa kanilang sugat. Nakita ito ng mga dayo at lalong nag-alab ang kanilang kasakiman. "Mas lalo naming dapat makuha ang punong ito," sigaw ng isa. Ngunit bago pa man muling sumugod ang mga dayo, biglang lumitaw si Don Mauro sa harap ng puno. Hawak ang kanyang baston. Itinaas niya ito sa hangin at bumulong ng sinaunang dasal. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga dahon ng niyog ay nag-umpisang humuni na para bang isang tinig ng diwata ang nagbababala. "Mga hangal," sigaw ni Don Mauro. "Hindi ninyo alam ang inyong kinakalaban. Ang puno ay hindi para sa mga gahaman at kung ipipilit ninyo, kapahamakan ang inyong aabutin." Ngunit hindi umatras ang mga dayo. Mas lalo pa silang sumugod, dala ng kanilang kasakiman at tiwala sa sariling lakas. Doon, naalala ni Mang Pilo ang maliit na kahon na iniwan sa kanya ni Don Mauro. Dali-dali niya itong binuksan at sa loob ay may isang maliit na bato, kulay puti na kumikislap na parang pinagsama-samang liwanag ng buwan at araw. "Ano ang gagawin ko rito?" bulong niya habang patuloy ang kaguluhan sa paligid. At sa kanyang tainga, narinig niya ang tinig ng engkanto. "Pilo, ito ang huling sandata. Gamitin mo ng tama at maipagtatanggol mo ang puno at ang iyong baryo. Ngunit tandaan mo, isang beses lamang ito magagamit." Hawak-hawak ni Mang Pilo ang maliit na batong kumikislap at dama niya ang matinding enerhiyang nagmumula rito. Nanginginig ang kanyang palad, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Isang maling hakbang at maaaring kapahamakan ang idulot nito sa buong baryo. Sumugod muli ang mga dayo at ngayon ay sabay-sabay silang umatake. Ang lalaking may pilat sa pisngi ay nakataas ang kanyang gulo habang ang isa na may nagpakawala ng palaso. Ang iba'y dumiretso kay Mang Pilo upang agawin ng bato. "Sa amin na yan. Amin na ang puno," sabay-sabay nilang sigaw. Ngunit bago pa sila makalapit, itinataas ni Mang Pilo ang batong puti. Biglang umilaw ito ng matindi at kumalat ang liwanag sa buong paligid. Ang silaw ay napakatindi na ang mga dayo ay napaatras, napahiyaw at nabitawan ang kanilang mga armas. Mula sa liwanag ay lumitaw ang hugis ng isang diwata. Maganda, maringal, at may tinig na dumadagundong. "Mga sakim," wika nito, "hindi ninyo kayang angkinin ang sagradong puno. Ang biyaya nito ay para lamang sa mga marunong magbahagi at may pusong dalisay." Isang malakas na hangin ang dumampi at sa iglap lamang,
Ang mga dayo ay tinapon palayo, hanggang sila'y bumagsak sa gilid ng kakahuyan, sugatan at walang lakas. Sa kanilang mga muka ay halata ang takot at pagkatalo. Nang mawala ang liwanag, bumalik ang lahat sa normal. Nakita ng mga taga-baryo si Mang Pilo na nakaluhod. Hawak pa rin ang bato na ngayon nawalan na ng kislap. Tila isa na lamang itong karaniwang bato, sapagkat ginamit na niya ang kapangyarihan nito. Lumapit si Kapitan Tasio at inalalayan si Mang Pilo. "Pilo, nailigtas mo ang buong baryo. Kung wala ka, siguro'y napasakamay ng mga dayo ang puno." Ang mga kabaryo naman ay nagpalakpakan at ang ilan ay lumuhod bilang tanda ng pasasalamat. Kahit si Ramon, na nooy mahina pa rin ngunit nakapanood sa laban, ay lumapit at yumuko kay Pilo. "Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng baryong ito." Ngunit hindi nagalak si Don Mauro ng labis. Sa halip nakatingin siya sa mahiwagang puno na tila may mabigat na iniisip. "Natapos lamang ang unang pagsubok," wika niya. "Tandaan nyo, habang umiiral ang puno, hindi mawawala ang mga taong magnanasa rito. Kailangan nyong manatiling nagkakaisa. At higit sa lahat, Pilo, huwag mong kalimutan na ang bawat patak ng tuba ay may kapalit sa iyong katawan." Napayuko si Mang Pilo. Ramdam niyang lalong bumigat ang kanyang balikat. Ngunit sa kanyang puso, handa siyang tanggapin ang lahat, basta't manatiling ligtas ang kanyang pamilya at ang kanyang baryo. Sa gabing iyon, nagdaos ng munting salo-salo ang mga taga-baryo gamit ang ani mula sa mahiwagang puno. May kasiyahan, may sayawan, at may awitan. Ngunit sa kabila ng kanilang tuwa, may isang aninong nagmamasid mula sa malayo. Isang estrangherong mas maitim ang hangarin kaysa sa mga dayong natalo nila. At sa kanyang malamig na tinig, bumulong siya. "Hindi pa tapos ang laban. Ang puno'y sa akin din mapapasa." Makalipas ang ilang araw mula sa tagumpay laban sa mga dayo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao'y abala sa kanilang mga sakahan, ang mga bata'y naglalaro sa gilid ng ilog, at si Mang Pilo na may patuloy sa kanyang tungkulin bilang manananggiti. Ngunit sa kabila ng kasayahan, ramdam niya ang bigat ng babala ni Don Mauro, na ang laban ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang tahimik na nagbabantay si Mang Pilo sa paanan ng mahiwagang puno, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng itim na balabal, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pulang liwanag. Ang kanyang presensya ay nakakapangilabot, na para bang hindi siya ordinaryong tao. "Magaling," wika ng estranghero, malamig ang boses. "Natalo mo ang aking mga tauhan. Hindi ko inaasahan na kayang ipagtanggol ng isang tulad mo ang puno." Nanindig ang balahibo ni Mang Pilo. "Ikaw ang pinuno ng mga dayo?" Ngumiti ang estranghero. "Oo, ako si Severino, ang tunay na naghahanap ng punong iyan. Hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa kapangyarihang nakapaloob sa bawat patak ng tuba. Kapag nakuha ko iyan, walang makakatalo sa akin." Hinugot ni Severino ang kanyang espada. Maitim, matalim, at tila may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Sa bawat hampas nito sa hangin, may lumalabas na apoy na asul, nakakapaso at nakakasilaw. "Kung kaya mong ipagtanggol ang puno laban sa akin, patunayan mo," hamon niya. Tumindig si Mang Pilo, mahigpit ang hawak sa kanyang gulok. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi siya umatras. "Hindi mo makukuha ang puno. Ito'y biyaya para sa lahat, hindi para sa mga sakim na tulad mo." Nagsimula ang matinding labanan. Sa bawat hampas ni Severino ng espada, nabubuo ang malalakas na hangin at apoy. Ngunit sa bawat pag-atake, sumasalo ang mahiwagang puno na tila nagbibigay ng lakas kay Mang Pilo. Ang kanyang mga sugat ay mabilis na naghihilom
at ang kanyang mga galaw ay nagiging mas mabilis kaysa dati. Sa gitna ng labanan, biglang lumitaw ang diwata mula sa liwanag ng puno. Pilo, ikaw ang piniling tagapangalaga, ngunit tandaan mo, hindi mo ito kayang mag-isa. Narinig niya ang sigawan mula sa baryo. Dumating ang mga kabaryo, hawak ang kanilang mga sibak, gulok at bato. Pati si Don Mauro ay nariyan, nakataas ang kanyang baston, handang sumuporta. Magkakasama tayong lalaban, sigaw ni Kapitan Tasio. Nang makita ni Severino ang nagkakaisang baryo, nagngit-ngit siya. Mga mangmang, hindi ninyo alam ang kapangyarihang tinatanggihan ninyo. Ngunit habang mas dumarami ang nagtatanggol, lalo siyang humihina. Sa huli, isang malakas na hampas mula sa baston ni Don Mauro ang tumama sa kanyang espada. Nabiyak ito at mula sa pagkabiyak ay lumabas ang maitim na usok na lumamon kay Severino. Sa isang iglap, nawala siya, naiwan lamang ang abo sa lupa. Matapos ang lahat, muling nagbalik ang katahimikan. Ang mahiwagang puno ay muling nagbigay ng gintong tuba, ngunit ngayon, hindi lamang kay Mang Pilo ito napapakinabangan. Ibinahagi niya ito sa buong baryo bilang tanda ng pagkakaisa. Nagpasya rin si Mang Pilo na itigil ang pag-iimbak ng kayamanan para lamang sa sarili. Sa halip, nagtayo sila ng isang maliit na samahan ng mga manananggiti na magtutulungan upang mapanatiling banal at ligtas ang puno. At mula noon, ang mahiwagang puno ng niyog ay hindi na lamang naging pinagmumulan ng yaman, kundi simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ng buong baryo. Ngunit sa pinakailalim ng lupa, malapit sa ugat ng puno, tila may naiwang bakas ng usok ni Severino, isang paalala na ang kasakiman ay maaaring muling bumalik at ang laban ay maaaring magsimula muli. Wakas.